Kyle Negrito, binatikos sa kanyang unbalanced setting. Mafe Galanza, papalitan si Kyle Negrito bilang starting setter. Sad Domingo, namili ng mga niyakap after the match versus Creamline. At Gemma Galanza at Sad Domingo, may ilangan nga ba? February 29, 2024 nang maganap ang much-anticipated game between Creamline Coal Smashers laban sa Akari Power Chargers. Inabangan si former Creamline Zero Tempo Queen, Sad Domingo laban sa Creamline. Missing ang Zero Tempo attacks ni Sad Domingo na tila ba nangangapapa sa mga set ng Akari setters. Panalo via 4 set ang Creamline, 25-22, 21-25, 25-22 at 25-19. Mapapansin during the game ang pag-target madalas ni Sad Domingo laban kay Gemma Galanza. After the game ay napansin ng netizen na hindi man lang pinansin ni Sad Domingo si Gemma Galanza. Umani naman ng batiko si Creamline main setter Kyle Negrito matapos makapagtala ng 31 big points si Tots Carlos. Hindi raw makatarungan para sa ibang spikers na hindi man lang nakatungtong ng double-digit points dahil halos lahat ng set ay binigay kay Kaloy. Mapapansin din ng mga patagong swag ni Negi kay Sad Domingo. Ang tanong ng netizen, nakamove on na kaya si Kyle Negrito sa issue kahit nasa kanya na si Tots Carlos? Suhestyon pa ng karamihan ay dapat daw bumalik na si Gia de Guzman sa Creamline upang mapanatili ang balance setting reputation ng Creamline. O di kaya gawing main setter na si Mafe Galanza na very underrated ika nga ng ilang sports analyst. Bukod sa mga intriga between Sad and Gemma, ay firepower itong si Darna versus Akari. Nakapagtala ito ng 15 points at 14 excellence receptions. Ang tanong ng Creamline Nation, hindi ba totoo si Sad Domingo sa pinapakita niya sa Creamline team? May problema ba sila ni Gemma Galanza? Comment your thoughts down below. Don't forget to subscribe, like, and comment on this video. I-click din ang notification bell para lagi kayong updated sa Creamline happenings. Ito ang Heart of Creamline, ang OG channel para sa balitang Coal Smashers.